Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ay naniyahan ko po kayo na mag-subscribe at i-like ang aking video dahil malaking bagay na po ito para sa aking channel. At sa gustong magpa-shoutout, ay comment lang po kayo sa ibaba para akin po kayong ma-shoutout sa ating next video. Maraming salamat at tara, simulan na natin to. Magandang gabi sa mga tagapagpakinig dito ni Sir Mark. Ako nga po pala si Nico. Tubong aklan po ako. Hindi ko nababanggitin pa kung anong parte ng aklan ako nakatira. Bilang pagbigay respeto na rin sa lugar. Ang kwento na aking ibabahagi ay hango sa naging karanasan ng aking ina na tawagin natin sa pangalang Diana. Hindi ko maipagkaila sa inyo na nagmula ako sa angkan na may dugo ng pagkaaswang. Ipaalala ko lang po sa inyo na hindi naman naging aswang ang kapakanganak pa lamang. Dahil naging aswang lamang ang isang tao kapag napasahan ito ng mga ritual o di kaya tinanggap nito ang batong itim na linuwa ng naunang aswang saka ipapasa sa kung sino man ang gusto na tumanggap. Ayon sa kwento ng aking ina ay hindi naman aswang ang mga magulang nito, ngunit dahil sa isang kamag-anak nila na aswang na inabandona na ng mga anak nito ay napilitan ang ina ng aking ina na tanggapin ang batong gustong ipamana dahil nais na nitong magpahinga. Tinanggap ng aking lula ang pagkaaswang para tuluyan ng mamayapa ang kamag-anak nito. Nung una nito sa pagkaaswang ay nahirapan itong kontrolin ang nasa loob ng sikmura nito dahil wala itong ibang gusto kundi ang kumain ng laman ng mga hayop o tao. Madagdag ko lang po, ayon sa kwento ng aking ina, ay hindi alam ng aking lulo ang naging desisyon ng aking lula na tanggapin ang batong itim mula sa kanyang kamag-anak. Naggulat na lamang si lulo nang sinabi ito ni lula sa kanya na isa na itong ganap na aswang. Kaya ganun na lamang ang pagkunot ng noo ng aking lulo. Dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya bago nito tanggapin ang pagkaaswang. Ginawa ng lula ko na tanggapin ang palihim ni lulo dahil alam nito na pipigilan ito ng aking lulo. Sa unang buwan ng pagkaaswang ni lula ay ayon sa aking ina ay kahit silang mga anak ay muntik ng mabiktima ni lula dahil sa labis na pagkasabik sa laman. Mabuti na lamang ay nandyan si lulo na palagi nakabantay sa kinikilos ng aking lula at kahit sa pagluto nito ay pinipigilan ito ng aking lulo dahil baka hindi nito mapigilan ang sarili at awaan nito ang kanyang mga anak. Sa ilang buwan ang lumipas ay unti-unti nang nakukontrol ni lula ang pagiging pagkaaswang nito at mga halagang hayop o manok na lamang ang kinakain nito. Ngunit ang nakakaproblema lang kay lula ay hindi nito mapigilan ang gusto nitong manghawa ng pagkaaswang nito. Hanggang sa isang araw, galing kabilang baryo ang aking lulo dahil meron itong inaasikaso parte sa lupa na kanyang pinagporsyentuhan. Kaya pagod ito nang dumating sa bahay. Kaya nagpahanda na lamang ito ng makakain at maiinom si lulo kay lula. At nawala sa kanyang isipan na hawaan ito ng aking lula dahil nga sa sobrang pagod nito sa buong araw ng pag-aasikaso sa lupa. Nakangiti si lula habang inaasikaso si lulo, kaya naman biglang napatigil si lulo sa kanyang pagkain.
dahil merong kakaiba sa kanyang asawa. Ngunit huli na nang maalala ni Lulu na posibleng hinawaan ito ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang linggo ay napansin nila ni nanay at mga kapatid nito na ang tatay nila ay unti-unting namamayat at kakaiba ang kinikilos nito. At huli na nang sinabi ni Lola na hinawaan ito para maging katulad na nito si Lulu at sabay ngiti sa kanila ni nanay. Labis ang takot nila ni inay sa sinabi ng kanilang nanay, dahil kung magkataon ay wala nang magtatanggol sa kanila kapag naging aswang na din ang tatay nila. Sa ginawang paghawa ni Lola kay Lulu ay hindi na natulog pa sina inay at ang mga kapatid nito, dahil nangangamba sila na baka atakihin sila ni Lulu kapag hindi nito nagawang makontrol ang pagkaaswang nito. Ngunit isang umaga ay hindi lumalabas ng kwarto si Lulu dahil ayon kay inay ay sobrang hina ng pangangatawan ng tatay nila dahil sa hindi alam na paraan. Nasa 3 araw din ang pagtitiis ni Lulu sa kanyang kwarto at bago ito binawian ng buhay. Ayon kay inay, namatay si Lulu dahil hindi nito matanggap ang pagiging aswang nito. Kaya ganun na lamang ang pagdaramdam nito at bigla na lamang ito namayat, dahil kahit nasaan yun ang pagkaaswang nito ay pinipilit pa rin ito kumain ng kanin at pinapaliban ang pagkain ng sariwang karne para lamang maibsan ang sobrang gutom na nararamdaman nito. Labis naman ang pagsisi ni Lula dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Pero hindi ito masisi ng kanyang mga anak dahil hindi naman ito ginusto ang nangyari. Inuutusan lamang ito ng demonyo na nasa loob ng sikmura nito. Nagdaan ang ilang araw matapos mailibing si Lulu ay nagsidatingan ng aming mga kamag-anak na galing pa sa malayong probinsya. Ngunit meron napansin si nanay na tila may kakaiba sa mga kamag-anak ni Lula na nagsidatingan sa kanila, dahil halos lahat ng mga mata nito ay namumula at namumuta ang mga muka na parang masasabi mo na palaging puyat at kulang sa tulog. Napaka-imposible naman yata na nagkataon silang lahat ay may sakit sa mata na yung tinatawag na sore eyes, di ba? Dahil napaka-imposible talaga mangyari sa buong kamag-anak ni Lula na tamaan ng ganong sakit at halos pa silang lahat. Kaya duda talaga ang aking ina sa mga kamag-anak nito. Dahil kahit mag-eye contact lang sa aking ina at kapatid nito ay hindi nila magawa. Ayon pa kay inay, kaya doon na mas lalong lumakas ang hinala ng aking ina na hindi sa malayo ay katulad rin sila ng lula ko na isa ring aswang. Nung unang araw na pananatili ng kamag-anak ng aking ina ay hindi ang mga ito masyadong lumalabas ng bahay at palagi lamang ang mga ito na nanatili sa kwarto ng lula ko. At dagdag pa ng aking ina ay hindi sumasabay sa kanila kung kakain ng kanilang mga kamag-anak. Ewan kung bakit, pero pansin ng aking ina ay allergy ang mga ito tuwing gumigisa ng bawang at ahos ang aking ina. Kaya doon na napagkaalaman ng aking ina na aswang rin ang kanyang mga kamag-anak. Kaya tinangka ng aking ina na umalis sa bahay nila kasama ang kapatid nito.
Ngunit pinigilan ito ng nakakabatang kapatid ni Lula at sinabihan ang mga ito na wag kayong umalis dito dahil wala naman may masamang mangyari sa inyo. At ang biglang nagpagulat sa aking ina nang sabihin ng nakakabatang kapatid ni Lula, "Oo, aswang kami, pero hindi kami katulad ng mga naririnig nyo na umaatake at nambibiktima ng mga buntis at ng mga bata at lalong-lalo na ng mga taong walang laban o may sakit. Dagdag pa nito, lumalabas kami ng bahay nyo tuwing gabi, hindi para mangbiktima, kundi lumalabas kami para doon kami sa bukid pumupunta, dala ang hayop na aming kakainin at para hindi nyo kami makita kung paano kami magpalit ng anyo dahil alam ko na matatakot kayo ng lubusan, kaya pinipili naming lumabas ng mga kamag-anak nyo at sana inyong maunawaan ang kalagayan namin sa ngayon." Wika pa ng kamag-anak ng aking ina at hindi ko na papangalanan pa para mapanatili ang privacy nito. Napalunok na lamang ng laway si ina at ang mga kapatid nito, ngunit dahil sa walang magawa ay nanatili na lamang ang aking ina kasama ang kapatid nito. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti nang humihina si Lula dahil nagkaroon ito ng sakit, at dahil sa paghina nito ay lagi na itong may inaalok kay nanay, pero hindi alam ni nanay kung ano ang gustong ibigay ni Lula kay ina. Isang gabi, pinatawag ni Lula si ina sa kanyang kamag-anak dahil hindi na raw ito tatagal, kaya kinukumbinsi nito na tanggapin na ni ina ang bagay na gusto nitong ibigay. Pero hindi pumapayag si ina hanggat hindi nito nalalaman kung anong bagay ang gusto nito ipamana. Hanggang sa sapilitan ng hinawakan ng mga kamag-anak ni ina ang aking ina, at nagulat si ina nang biglang tumayo si Lula sa kanyang hinigaan. At sa maniwala kayo o sa hindi, ayon kay inay, ay parang multo si Lula dahil lumulutang ito habang nakatindig ang mga buhok nito na parang may mga buhay rin ang mga buhok nito. At dahan-dahan na lumalapit si Lula kay inay habang binubuka ang bunganga nito, habang ang mga kamag-anak naman ni nanay ay pilit din itong pinapabuka ang bunganga ni inay. Pero nanlaban ang aking ina hanggang sa makawala ito dahil kinagat nito ang kamay ng kanyang kamag-anak. At pagkatapos makawala ni inay, ay agad itong nagsilita na parang galit na galit. "Ano, nay? Gusto mo rin akong maging aswang? Akala ko ba nagsisi ka sa ginawa mo kay tatay? Tas ano, gagawin mo din pala akong aswang?" Wika ng aking ina, sabay talikod at lumabas sa kwarto ni Lula. Walang may nagawa ang kamag-anak ni Lula, at habang si Lula ay bigla na lamang itong lumagapok sa sahig na parang nawalan ng malay. Binuhat ito ng kanyang mga kamag-anak pabalik sa kanyang higaan, habang sina inay ay umalis na ng bahay nila at doon na natili sa bahay ng kapatid ni Lulu. At mabuti naman ay mabait itong kapatid ni Lulu at pinatira sila ni inay. Nagdaan ng ilang araw at nabalitaan na lamang ni ina na namatay na ang kanilang ina.
Ngunit nalaman nila ito na hindi ito inilibing, kundi sinunog ito ng kanyang kamag-anak at saka inilibing ang mga buto nito. Nalungkot ang aking ina sa kanilang nabalitaan dahil hindi na nila nakita ang kanilang ina sa huling pagkakataon. Malungkot man ito ay hindi nawala sa isipan ng aking ina kung sino ang tumanggap ng batong itim na iniluha ng aking lula. Dahil ayon kay inay, hindi mamatay ang taong aswang hanggat hindi nito maipasa ang batong itim. Kaya naguguluhan si inay kung sino ang tumanggap ng bato. Makalipas ang ilang linggo, simula nang mamatay ang aking lula, ay siya namang muling pagkabuhay ng paghasik ng lagim ng mga aswang. Ayon sa aking ina, merong bagong aswang ang siyang naghasik ng kanyang lagim sa baryo na pinagmulan ng aking ina. Dagdag pa ni ina, ayon sa mga usap-usapan ng kanyang mga kakababaryo, ay ang naghasik ng lagim ay siyang nagmana ng itim na bato na siya namang sa pilitang ipinasa ng kamag-anak ng aking ina. Hindi na nalaman pa ng aking ina ang mga sumusunod na nangyari sa kanilang baryo. Dahil tuluyan ng nilisan ng aking ina ang baryo at pumunta ito sa malayong lugar para ipagpatuloy ang pamumuhay na malayo sa mga aswang. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana'y inyong nagustuhan ang naging karanasan ng aking ina. Hanggang sa muli, mga kamarkoy.